Hindi po ng mga binitawang salita ni VP Sara Duterte, ha? Ewan ko. Grabe ho, sinabi niya, tinawag niyang scammer. Naka! Scammer daw si Marcos. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ay, nako. Alam mo, alam na natin yan. Obvious naman diba? Yung mga pangako, yung mga sinasabi, at iba yung ginagawa. Ganyan po yung mga hindi ko lahat ng networker, ha? Yung mga scammer, yung mga investment, mga networker, diba, ganyan, yung sasabihin, ganito ang kikitain mo, magiging milyonaryo ka, bla bla bla. O, diba? Tapos naubos lang yung pera mo, dami mong binayarang membership. Wala naman palang nangyari. O, diba? Kasi nga, hindi kumpleto yung kwento. O, kailangan mong gawin ito, kailangan mong magkaroon ka ng imbitasyon na ganito, kailangan mapa-oo mo. Yan yung mga scammer, yumayaman lang may-ari. Tingnan mo yung isang kandidato dyan. O, tama mali. Diba? Wag nang pangalanan. Kayo naman papangalanan nyo pa eh. Anyway, ganyan po talaga pagbudol. Pagbudol, iba yung sinasabi sa ginagawa. Katulad nga daw ito ni Marcos. Sabi ni VP Sara Duterte, may hallmark of being a scammer. Meron siyang tatak scammer. Bakit kanyo? Kasi nga po, di ba nakita nyo naman yung mga pangako na 1 milyong pabahay, yung baha gagawing tangin na dyan, shit. Yung baha, yung keso iipunin. Alam mo maganda, since magkakaroon tayo ng fuel crisis, gawin mo yung baha na gawin mo na lang siyang gasolina. Ayun, malaki matutulong sa bahay natin. Pero syempre, alam naman natin, hindi posible yun. Pero pwede mo naman sabihin yun. Anyway, puro ka naman ganyan eh. Daldal lang ng daldal. Hindi naman totoo yung mga sinasabi mo. Puro mo pautot mo eh. Totoo naman. Sabihin mo na ito, do. Pag umulan at bumaha, gagawin natin yung gasolina. At ipapamahagi natin yan. At sabay-sabay nating sindihan. Joke lang po. Hindi po tayo nag-ano ng violence. Pero, di ba? Ganyan ho kasi ang ating, ewan ko, hindi pala ating presidente. Presidente nyo. Kayo lang ang nabudol eh. Presidente ninyo na sinasabing, 20 pesos na bigas na para lang masabing totoo at napatupad, kukuha lang siya ng ilang tindahan dyan ang bibenta ng 20 pesos, bibigyan niya ng bigas, ito, ibenta ninyo 20 pesos para masabing promise fulfilled. Grabe pagiging scammer, ano? Hindi, di ba? Alam mo, yun yung mga bagay na na Hindi, ito, halimbawa lang Again, ulitin ko, not all networking is a scam. Is a scam. Okay? Hindi ho lahat ng networking. Marami lang. Di ba sa networking, sasabihin sa'yo, magiging milyonaryo ka. Yayaman ka, makakabili ka ng sports car na second hand na pinagpalit-palitan nyo ng mga networker. Sabihin sa'yo. Tapos anong gagawin mo? Ganito lang gagawin mo, kunwari, ganito. Pero sa totoo lang, inutang mo lang naman yun. Sa totoo lang, binigyan ka lang ng puhunan ng leader mo para magkaroon ka ng pera pang-akit sa mga aayain mo. Kasi ganun yun eh. Aayain mo sila, talagang i-invite mo pa sila. Dumating na muna kayo dyan sa meeting natin. Pagdating natin sa meeting nyo, salubungin nyo ako tapos naka-sports car ka. Tapos ngayon, sasabihin mo ngayon yun dun sa, seminar na ginawa mo. Kita nyo yung sports car ko, kayo rin magkakaroon ng ganyan. Hindi naman nila sinasabi na hiram lang pala yun. So yun yung style ng pagiging scammer. Tama, mali? Parang ganun ginagawa sa bigas eh. Gawin natin ganito magbenta lang yung mga ilang ng 20 pesos na bigas. Tapos sabihin na natin, promise fulfilled, di ba? Gago! Yang ganyang style po yan ng pangi-scam, mga kababayan. Yan po talaga ang style ng scammer, di ba? Hindi talaga kinikwento yung buo. Ikikwento kalhati, half lies. Alam nyo, sabi nga nila, hindi porket sinabi sa iyo yung kalhating katotohanan, ay wala nang kasinungalingan. Tandaan ninyo, ang isang sinabi ay 100%.
pag ang sinabi lang ay 50% na katotohanan, ibig sabihin yung 50% kasinungalingan. Ang tawag yan, scamming pa rin. Yumaman nga, pero wala naman nangyari. Wala namang effort kung hindi pinautang ka lang o di kaya nanloko ka lang, nang scam ka rin. Hindi sa'yo sinabi na ang networking na to, scamming ito. Diba? Tapos ganun din kay Pangulong Marcos. Ang dami sinasabi, tapos hindi naman pala totoo. Yung iba, sasabihin lang, 20 pesos, okay na, ayos na. Pero sa totoo lang, ilan lang naman na tindahan yun. Siguro, doon lang sa isang lugar yun, di ba? Yun ang natawag na way of scamming the people o binubudol mo sa pangako mo. Ang dami mapapu niyan. Ang dami pang mga pangako na halimbawa, bibigyan ko kay isang pampangako, yung pangako nila na 3-minute response. Di ba? Pambubudol yan eh. Parang yung ini-scam ang mga Pilipino niya, sasabihin nyo 3 minute, pero pagtawag ninyo, naka-ready naman pala sa tabi. Di ba? Minsan, nauuna pa eh. Hindi pa nga tumatawag. Yung emergency, nandun na sa lugar. Anong tawag mo doon? Scamming. Yun ay pambubudol, tawag doon. Di ba? Kaya nga mga kababayan, ito pa, bigyan ko kayo isang scamming ngayon na nangyayari sa tinanggal yung Pogo. Ako talaga, against ako dyan sa Pogo. Noong panahon lamang ng pandemya, dyan tayo pumayag. Bakit? Kasi nga, maaaring source of income yun ng gobyerno at mga Chinese lang. Kasi lockdown yun eh. Bawal lumabas sa mga Pilipino. So talagang majority dyan, Chinese lang talaga. Tapos, yung dati allowed po dyan, Chinese lamang po. Pero hindi, lumawak na. Ayan, kaya dapat talaga mawala na yung Pogo na yan. Agree ako dyan. Pero anong pambubudol lang ginawa dyan? Kaya pala tinanggal ang Pogo para mamayagpag yung mga online na sugal. Nakita naman po natin ngayon. Di ba, napakaraming TikTok nga niya, mga comedy. Dati, nagmamaneho ng kotse, tapos nag 10 times 10 times. Di ko maintindihan kung ano yung 10 times 10 times na yun eh. Tapos, anong nangyari? Sumunod, nakamotor na lang. Tapos sumunod, nakabisikleta na lang. Sumunod, naglalakad na lang. Sumunod, wala na kinakain. Di ba ho? Anong ibig ko sabihin? Yan is way of scamming na parang pinalalabas ng gobyerno, we are against gambling. Masama yan. Oo, you are against gambling. Yung ang Pogo, offshore gaming, di ba? But in reality, yung local gaming, yung nandito mismo sa atin, ay namayagpag. At ang target ngayon, yung mga wala pang pera. Kaya pansinin mo kahit sino. And hindi naman po siya pero makikita mo sa karsada, kung ano-anong, alam mo yun, wala na. Nagre-reklamo na nga sa baba ng sahod. Mga lintik na mga manggagawa ito. Wala akong problema eh. Tama naman yung pinaglalaban natin yung mas mataas na sahod. Pero naiirita lang kasi ko, wala ka na ngang, minimum ka na nga, nagre-reklamo ka na nga sa mababang sahod, tapos magsusugal ka pa sa cellphone mo. Kaya nga may isang congressman na nirereklamo niya yung pag-link ng, hindi ko po kasi alam ng GCash at saka nung games. Nandun pala sa loob ng GCash yun. Talagang pinadali, ika nga, mas Alam mo kung bakit? Kasi ito ang pinagkaiba ng nandoon. Doon kasi everyone can play. Even if verified dapat yung sinasabi kasi nila, verified. Oo, madali naman dayain yun. Verify, gagamit ng ibang ID. Pero malay mo ba, yung mismo naglalaro kung minor? At least yung nasa casino, again, I'm not saying na mag-casino tayo. Pero yung mga nasa casino kasi mahigpit po dyan, yung mga gwardiya dyan. Di ba? Mahihigpit po yan na hindi talaga makakapasok. Yung mga minor dyan, wala kang makikitang minor talaga dyan. Di ba? Mukhang minor, yung mga may sponky. Nandyan. Pero yung minor talaga na as in minor, wala kang makikita dyan. At dapat mong pang sadyain yung pumunta doon para makapaglaro ka. Unlike po dun sa online, pinadali na yung pagiging sugarol mo. Kaya talagang delikado yun. So ano yun? Way of pambubudol yun. Na kunwari, concern ng gobyerno na tanggalin ng Pogo dahil nakakasira sa buhay ng mga Pilipino. Pero ano ginawa ninyo? As in dumami ang online.
online casino, online sugal, online sabong, dumami. Kaya ngayon, naging ano na siya. Sa totoo lang, dapat to declare ng pandemya yung hayop na yan Hindi ko maintindihan Kunwari pa, tanggal-tanggalin ng Pogo, pero yung pala, tinanggal nyo lang yung competition. Gusto ninyo, yung mga kaibigan ninyo na politiko ang nagpapatakbo ng mga online sugal. Gago! Kaya mga kababayan, sana po yung mga kababayan natin dyan, lalo na yung medyo middle class income, yung mga ganyan, parang awa nyo na. Alam nyo, sabi nga nila, yan ang pinaka-bisyo na malala. Kasi sobra daw addicting yan. Hindi lamang po sa sobrang addicting, talagang uubusin ang pera mo niyan. Kapantay daw niyan yung pagiging addict. Kung yung mga addict talagang nanguubos ng mga gamit sa bahay-bahay ng mga kamag-anak nila, ng pamilya nila, lalo daw ito. Sabi nga nila, minsan mas malala pa itong sugarol kasi talagang mga ito, ginagawa nila with consciousness kasi yung mga sabog lang daw kaya ginagawa yung kasalanan. Although, masama pa rin. Pero ito daw kasi, hindi sila sabog. Nasa tamang ulirat yung utak nila, tapos gagawa sila ng mga pagnanakaw, kaya mas malala kasi mas magaling magnakaw. Di ba? Ano siya tingin nyo? Anyway, pag-usapan na nga natin, yung sinabi ni VP Sara Duterte, na tila itong si, has the hallmark of a scammer. O yan ang sinabi ni VP. Pakinggan natin, ha? Budol ang mga Budol? pangako noong kampanya? Tinawag ng may katangian ng isang Gusto ko yun. Budol? Naalala ko tuloy yung budol siya taga-Canada. Ano na nangyari doon? Budol? Budol? Ganon na ganon yung dati. Ano ngayon? Di ba budol sabi sa inyo Lumang lipunan na yun scammer si Pangulong Bongbong Marcos. Nang katikit niya noong mga kampanya na si Vice President Sara Duterte. Dumipensa naman ang palasyo at tinanong ang bise kung sino ba ang tunay na nambubudol. Nakatutok si Ivan Mayrina. He has the hallmark of a scammer. Ganyan isinala. Naku po, ang sakit nun. Magagalit na naman yung asawa nito. Yung asawa ni Marcos, Sinabihan yung asawa ko na hallmark of scammer. Okay. Insan, alam mo na gagawin sa impeachment. Utusan mo na yung tuta mong pulis. Yung kaul lang kaul, yung mukhang pitbull. Utusan mo gipitin ng lahat ng mga Duterte supporter. Utusan mo na rin, Utusan ko na yung attack dog ko diyan sa PCO. Larawan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa panayam sa kanya sa Melbourne, Australia. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflict with regard to our president. And, budol in English is scam, no? Yeah. We are not. We're not surprised. Nasa Australian bise kung saan dumalo siya sa rally para sa panawagang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin niya binatikos si Pangulong Marcos. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Ang palasyo may pabalik na tanong sa pahayag na ito ng bise. Budol? Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang budol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? Wow! Ang talino! Gago!
Ang talino ng sagot. Grabe, hindi ko matarok yung sinabi niya. Ang talino. Talagang, di ba? Ang talino ng sinabi niya. O, sino ba talaga sa amin na nambubudol? Si Marcos nagtatrabaho. Ayop. Ang talino mo, ma'am. Ang talino mo, ma'am. Sa totoo lang, ha? Hindi, alam nyo kasi, sinasabi nito na parang sino daw ba ang nagtatrabaho? Sino ba ang talagang tunay na nambubudol? Ma'am, sa totoo lang, yung presidente naman talaga dapat magtrabaho. Wala naman po ibang trabaho si VP Sara Duterte kung hindi tumambay sa opisina eh. Wala siyang ibang trabaho. Yung totoo? O hanapin mo, pakita mo sa akin sa konstitusyon. Ano ang trabaho ng presidente? Sige nga ho. Ano ang trabaho niya? Unless siya po ay sekretary ng isang departamento, tinanggal niyo nga, di ba? No, hindi naman tinanggal. Nag-resign daw. Sige na nga. Alam naman natin kung ano dahilan eh. Huwag na tayo magpaikot-ikot na nag-resign. Pero alam naman po natin talaga ang dahilan kung bakit, di ba? So, ibig ko lang sabihin, talaga naman ang trabaho ng presidente ay magtrabaho at magsilbi. Yan ang trabaho niya eh. O alis ayaw nyo, di umalis na siya dyan. Yan ang trabaho niya. Si VP Sara Duterte, ang trabaho lang niya, hintay na mawala yung presidente. Yun ang trabaho ng vice president, wala nang iba. Ewan ko dito, ulitin natin, sinabi ni Castro ha, tingnan nyo. Kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Alam namin, si Marcos, ikaw lang walang alam. Sa panahon, sa nakikita po Nawa ka na kay Marcos? natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi Focus? Focus? Ikaw, talaga kayo pa yung focus? pamumulitika. Pamumulitika? Sino ba namulitika? Sino ba nagpa-impeach? Sasabihin nyo na naman, hindi naman kayo yun. Kamara yun. Hindi kayo, pero yung anak ang namuno. Huwag nga tayo magbudulan. Binubudol nyo kami. Yung anak ang namuno ng signature, nangunan dyan. Tapos sasabihin ninyo, walang kinalaman si Marcos. Ganun katanga si Marcos? Yung anak niya, may ginagawang hindi niya alam. Di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi, sino ba namumulitik? Sino namumulitika? Sino nagdala kay Pangulong Duterte sa Dahig? Sasabihin nyo na naman, hindi utos ni Marcos. Yung mismong sekretary niya, nadulas na. Kung hindi pa nagkaroon ng hearing at nagkawindang-windang, sinabi na nga nung sekretary niya pinagplanuhan. Tapos sasabihin nyo, hindi namumulitika? Naman, wala ka talagang, sinabing tama, Talagang sobrang sablay ng mga sinasabi mo. Budol ka rin, madami, sa totoo lang. Alam mo bakit budol? Kasi nga, iba yung sinasabi mo sa totoong nangyayari. Ayun ang totoong nangyari. Sa tingin mo, gagalaw yung kapulisan natin kung walang utos ng nakatataas? Ano to? Tanga naman talaga si Marcos? Ganun ba talaga siya katanga? Gumagalaw yung mga tauhan niya, yung mga pulis niya? Pati ang AFPs galaw ng walang alam si Marcos? Papapasukin yan sa loob ng Villamor Air Base na hawak ng Air Force, tapos walang alam si Marcos. Ano to, tanga? Ay, sus, wag na tayo maglokohan. Di ba? Wala nga legal basis yung pagpunta ni Pangulong Duterte sa Dahig. Bakit? Una-una, hindi dumaan sa korte natin. Pangalawa, walang jurisdiction ng ICC sa atin. Walang legal basis yun. Yung sinasabi ninyo sa Interpol ay hindi yun requirement. So, ibig sabihin, there is a higher command. Don't tell me, inutil to si Marcos ang nag-command yung asawa niya. Gago! At si Romualdez, di ba? Once and for all, take full responsibility. Huwag kang bumahagang bayag mo dyan sa, sa liig mo. Take responsibility. Tapos kung ano-ano dadahilan ninyo. Sino ba talaga ang nambubudol? Ang biyahe Kayo, ikaw din, isa ka pa, number 1 ka. ito ng busy sa Australia ay ika-4 niyang biyahe abroad sa loob ng 1 buwan. Bagay na pinatutsadahan ng Malacanang. Sagot dyan ni Duterte. I am not on holiday for this trip.
I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country, and of course, how we can push the administration to do more. Alam mo, Madam BP, na ano kasi yan eh, si Marcos kasi naiinggit yan. Oh, kasi gusto niyo ng balita, gusto niyo ng kwento. Oh, ito, kay kwento ka na. Kinuwento ka na kay ito sa SMNI. Alam ba yung kwento na doon sa Japan? Itinago talaga niya. Sa katunayan, ultimong yung media hindi alam. Di ba? Eh, nung tinanong nga na media si Claire Castro, hindi rin alam ni Claire Castro. Nalaman na lang niya, paalis na. Eh, usually yan, mga kababayan, lahat po yan, may itinerary po kahit media binibigyan. Di ba, naalala niyo yung panahon ni Duterte? Meron pa nga magsasalita muna si Pangulong Duterte bago umalis. Ano ba mission niya doon? Ano ba gagawin niya doon? Magsasalita muna para anuhin. Hindi, isinikreto. Alam niyo kung bakit sinikreto? Kasi ngayon, may Filipino Expo sa Osaka. Okay, doon po pumunta si Marcos. Pero guess what? Hindi siya pumunta doon sa Filipino Expo. Kasi alam niya mabubu siya doon. Ay, kilala ko yung mga tao doon, mga Duterte yun eh. Marami doon, party pa ng organizer. Mga Duterte yung mga yun. Bakit ko nalaman? Eh, ako nga nagpunta doon eh. Nagpunta ako, naalala nyo itong nakaraan? Nagsalta pa ako doon eh. Kahit puro dyan, kasi may K-pop na, may J-pop na darating. Puro Haponese yung nasa harap oh. Totoo. Oh. Although I respect, kasi sinabihan ako na wala tayong politika dito ah. Oh. Pero lahat ng mga tao doon, Duterte. Binabati pa nga ako eh. Oy, Duterte tayo, Duterte, 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 Duterte. Oh. Pero sinabihan ako ng organizer na hapon na no politics because this is a Philippine Expo celebrating sa Tokyo ito eh, ng relationship ng Japan and Philippines. Tapos para may cooperation with the embassy ng Pilipinas sa Japan or something like that. So sabi ko, sige naman may respeto naman ako sa kanila. So sinabi ko lang na patuloy lang tayong magtrabaho para sa ating mga pamilya, ganyan-ganyan, bubati-bati, di ba? Isipin mo na lang. Yung mga nandun din yun, halos yun din ang halos yun hindi ho lahat. Eh yun din ang mga pumunta sa Osaka, galing din Tokyo, i-organize yun. Sigurado ko, darating dun si Marcos, ibubu yan. At yun nga nangyari. Ano nangyari? Hindi siya pumunta. Alam niya kasi ibubu siya dun eh. Hindi siya pumunta, nag-create siya ng sarili niyang event. At yung sarili niyang event, maliit lang, as in maliit na function room lang. Hindi niya kayang punuin. As a matter of fact, yung ilang organizer doon, medyo kilala natin na Duterte. Kaya lang, it just happened na negosyo kasi nila yung events. So talagang kasama sa trabaho nila yon. Sila ang binabayaran ng ating embahada para mag-organize. So being professional, wala silang choice kung hindi tanggapin yon kasi silang yung accredited. Di ba? So in-organize nila yon para kay Marcos. Wala silang magagawa pero marami doon Duterte supporter. Pero respeto na lang kasi nga trabaho nila yun eh. Yun ang kanilang company. Wala tayong magagawa, ganun talaga eh. Respetuhin na lang natin sila. Pero alam mo ibig sabihin? Si VP Sara Duterte kasi kahit saan pumunta, lahat ng OFW kaya niyang i-unite. Walang biro. Kaya niyang tipunin ng mga, ako mismo na ko yan eh, naranasan ko yan sa Hong Kong. Ay grabe ho, maniwala ho kayo sa akin dun sa Hong Kong. Talagang inakyat niya, pinigilan na nga siya ng mga dun ng mga Hong Kong police eh. Kasi pambihira si BP, ang lakas ng loob. Hindi naman sa delikado, pero syempre, dudumugin ka dun eh. Inakyat niya yung taas hanggang inikot-ikot niya. Hanggang medyo magulo na, hindi na kinaya, siya pinababa na siya. Sabi, magulo na, talagang yung mga tao nagkakagulo na kay VP Sara Duterte. Galing talaga sabi ko, grabe ho ito. Subukan ni Marcos gawin yun. Ang daming OFW na budol eh. Bakit kanyo? Eto, sasabihin ko sa inyo, alam mo ba yan ang isa sa mga concern ng mga
mga OFW nating kababayan na nagme-message sa atin. They don't feel safe sa family nila. Kasi nga, kaliwat kanan yung nakikita nilang patayan, kaliwat kanan yung droga, yung binabalita sa kanilang mga kamag-anak nila, na si tatay, si tito, bumalik na sa pagdadrugs. Maraming ganyang kwento at sinasabi nga nung iba, alam mo, nung panahon ni Duterte, wala. Talagang sumuko tong tito ko, tatay ko, tita ko, mga pinsang ko. Sumuko nung panahon ni Duterte kasi natatakot sa tokhang. Baka madali sila. So, habang hindi pa sila sabog, sumuko na lang sila. Di ba? Oh, at saka alam mo, sa mga community, kilala naman nila kung sino yung addict eh. Kaya isinuko na rin ng mga barangay-barangay. Kaya talagang naging safe ang mga Pilipino nung panahon ni Duterte. Eh ngayon, ang sinasabi ng mga OFW, nagbalikan na. Kaya galit na galit ang mga OFW kay Marcos. Nakakatuwa to si BP Sara Duterte dahil siya lang uli nakapag-unite. Eh kahit nga yung awayan ng mga lintik na mga vloggers eh. Oh, mantakin mo. Napatahimik niya. Isang speech lang niya. Isang tawag lang sa pangalan. Shit. Behave. Oh. Tumahimik na, di ba? Tumahimik na. Ewan ko sino pang pumuputak dyan. Baka gusto rin matawag yung pangalan. Hindi, nakakatuwa. Kaya nga nagbiro pa nga ako sa Facebook ko. Pero syempre may mga iba din namang hindi makaintindi. Ang hina ng comprehension. Sabi ko, si BP Sara lang pala ang sagot sa awayan ng mga Duterte vloggers. Dapat ipadala yan sa Iran para mapabati niya ang US at ang Iran. Aba sabi, antay-Sara ka na ngayon? Sobrang tanga sa pagkaintindi. Ang ibig ko sabihin, magaling, uniting factor. Ibig sabihin, alam nyo, isa yan sa mga katangian ng isang presidente. Uniting president. Yan ang isang dapat. Hindi katulad nitong presidenteng meron tayo. Anong ginawa niya? Lahat ng kalaban niya, pinersecute niya. Pinakulong niya tulad ni Pastor Kibuloy. Hindi uniting eh. It's very ironic, di ba? Mantakin mo, yun ang kanilang tagline. Unity. Pero nung tungtong, lalong nagkawatak-watak ang Pilipino. Pinakulong ang mga Duterte, pina-impeach, mga supporter, pinersecute. Di ba? Kaya ito si BP, nakikita mo talaga na maturity and masasabi mong uniting president in the future. Kasi, isipin niya, kaya niyang plastikin yung sumisira ng kanilang pamilya. Di ba? Kaya niya eh. Isang pitik lang niya, tumahimik na. Ang galing nun mga kababayan. Alam mo, masasabi ko sa inyo, si BP Sara lang ang kayang gumawa niyan. Diba? Sana talaga, tuluyan na, manahimik yung mga vloggers. Ay, by the way, mamaya ako nakokomentohan yung comment ng iba ha, kasi may nagko-comment dyan. Sige na nga, komentohan na nga natin to mamaya. Ito, sorry. Yan. Banat ba, ano sa tingin mo ginawa mo? Di ba nakikisaw-saw ka na? Mag-focus ka na lang kay coffee mo ka mo. Naku, halatan chismosa ito. Nangiintriga. Accepted na yung mga GF. Ang pinaka-point, ang pagkalat ng mga photos. Ayan na naman yung pagkalat ng photos eh. Ito lang, gusto ko lang sagutin to. Unang-una, hindi ako nakikisaw-saw. Ang lagi ko nga sinasabi, paulit-ulit, yung sinasabi ni BP Sara Duterte at ni Baste. Hindi pwedeng hindi i-discuss pag sinabi nila. Pag sinabi nila, national issue na yan. Because they are national figures. They are Duterte. Therefore, it has to be discussed. Kaya nga pansinin ninyo, hindi ko dinidiscuss yung issue nung magkakabila. Hindi ko nga alam eh. Kahapon po, kasama namin si Cathy Binag. Di ba? Hindi ko nga alam. Sabi ko nga sa inyo, ba't kasali ka ba sa away? Anong issue nyo? Hanggang pinakwento ko yung issue, ganito. Bakit ang gulo-gulo nyo? Ba't di na lang kayo magbangaya, magkwentuhan? Ba't di na lang kayo magkomprontahan? Bakit hindi na lang, alam mo yon,
Nag-aaway pala kayo, ba't di na kayo magkumprontahan at kayo nagpuntahan sa social media? Yan ang sinasabi ko sa kanya eh. Sabi naman daw niya, hindi naman daw siya kasali dun sa bangayan. Sabi niya, hindi ko alam. Kasi nga hindi ko alam eh. Oh. Again, wala po ako alam. Nagsalita na lang ako nung nagsalita na si Baste. Nagsalita na lang din ako nung nagsalita na si Kitty. Nagsalita na lang din ako nung nagsalita na si VP Sara Duterte. Because they are national figure. And national figure should be discussed. Bakit? It has relevance. At ito nga yung sinasabi ni VP Sara Duterte na diniscuss ko na sa isang video ko, hindi ko na ulit-ulitin. Kaya ako diniscuss at nag-comment ito. O yan, inedit niya pa. Baka napagsabihan. Tapos, mag-focus ka na lang kay coffee mocha mo. Ang corny. Halatang mahilig sa chismis. Halatang mahilig sa chismis. Tapos sasabi niya, ang pinaka-point ng pagkalat ng photos, asan yung photos? Anong photos yung nagsasabi mo? Wala nga akong pakialam dyan. Wala akong pakialam. Ikalat pa photo, kung video, o whatsoever. Ano man ay pakalat nila, I don't give a damn. I don't give a fuck. Wala akong pakialam. Di ba? Kung ano ikalat nila. Ang punto ko dito, huwag niyong idamay ang pamilya ni Pangulong Duterte. Kung gusto ninyo, magsabunutan na lang, gawa tayo ng sabunutan, boxing between the mga vloggers at kung sino man yung inaalputera nila, gawin natin, magkita-kita dito. Gusto nyo gumawa ko ng event, i-rent ko po ang Araneta para sa inyo. Magsalpukan kayo kung gusto ninyo. Hindi, walang biro. Lahat silang mga vlogger, sinong team dito? Team ganyan, team ganyan. Magsuntukan kayo, magsampakan kayo, magkuha tayo referee. Di ba? Walang problema ako doon. Sige, sali pa ako. Pusta pa ako eh. Sa pula, sa dilaw, sa green, ganyan. Gusto nyo ganyan, di ba? Okay, sa akin yung wala akong problema. Pero ang problema ko, pag tinamaan na si Pangulong Duterte, kaya nga nag-react na yung mga anak. 3 na po yung nag-react. So therefore, tinamaan na yung pamilya. Yan ang sinasabi natin. Better shut up, di ba? Dahil tinamaan na ang pamilya. Tinamaan na yung mga anak. And again, this goes both sides. Okay? I don't care kung kay Maharlika. Hindi ko nga, kita nyo nga, ang kaaway ata ni Maharlika, si Joey. Si Joey, we do not meet in the same calling in life. Gusto niya si Amy i-push. Ayoko. Diba? Tapos sasabihin nyo, anti-Maharlika. Si Maharlika, ayaw niya si Amy. Ayoko rin si Amy. Si Joey, gusto niya si Amy. Ayoko si Amy. So, wala akong papanigan yan. Ang punto ko lang dito, both sides, better shut up. Yun ang punto ko dito. Kasi ngayon, di ba, napanood nyo yung SM na, gusto ko lang magkomento dito. Again, dito naman sa side nung nila Joey tsaka yung mga kampon niya. Hindi ko alam kung sino yung mga kasama niya. Hindi naman sila Trixie yung kasama niya eh. Yung mga dumadaldal pa doon, hindi ko kilala kung sino. Di ba? Ano pa rin sila ng doon kay Kitty. Sa akin, again uulitin ko, please naman, spare nyo naman si Kitty. I-spare nyo rin ng mga si Baste at saka si VP Sara Duterte. Na ako naaawa ko personal kay Kitty. 'Di ba? It has to come to this because doon sa chismisan nangyari. Ganito lang kasimple. Si Maharlika, meron siyang pinapatutsadahan si Alpotera, nasabi daw nila si Just daw yon. I don't give a damn. Fuck both of them, I don't care. Gusto nyo hindi ko minumura sila ha. Hindi siya. Ibig ko sabihin, I don't give a damn about them. Gusto nyo nga magpitikan pa kayo ng tinggil, wala akong problema. Problema nyo yan. Wala akong problema dyan. Okay, bahala kayo dyan. Ang akin, nasasaktan na kasi yung isa. Sino? Si Kitty. Ngayon, ang dahil sa lahat ng ganito, nabunyag tuloy. Yung pilit na kinakalimutan, pilit na ayaw banggitin. Kasi, remember, laging sinasabi noon na si Hanelet ang common law wife.
Ngayon, kailangan diretsuhin patuloy ni BP Sara Duterte na lahat lang sila girlfriend. 'Di ba? Ang sakit nun. Honestly, ang sakit nun para sa anak. Nadamay tuloy yung anak dahil sa ginawa yung awayan ni Maharlika, ni Alpotera, ni Joey, whatsoever. I don't give a damn. Ulitin ko. Wala akong pakialam sa away nila. Kaya lang yung away nilang yun, nasaktan yung mga anak. Nabulgar yung hindi dapat na sanang pinag-uusapan. Again yun lang sa akin. Kung gusto nyo magsapakan, ako magi-sponsor ng venue. Ako rin mag-sponsor ng lahat. Walang problema sa akin yun. Problema nyo yan. Gusto nyong magsuntukan dyan. Magdebate kayo kung gusto nyo. Ang SM na yung mag-host para sa inyo. Walang problema yan. Pero can you please spare the children? Both sides to Kasi naririnig ko pa itong isang side Hindi side ni Maharlika na gusto pang papangalanan kay Kitty kung sino yung tinutukoy niya. Please, parang awa nyo na. Can you please spare Kitty? Naawa ko doon sa bata. Alam ko medyo hindi na siya minor pero naaawa ko sa kanya. Masakit sa part niya yun. Masakit sa part niya na nabubulgar yung status ng kanyang nanay. Di ba? Ako nasaktan Sa totoo lang baka akala ng iba natuwa ako dun sa statement ni BP Sara Duterte. I'm in the side of the Duterte. Si Baste at saka kaya nga ang ganda rin ng statement ni Baste di ba? Equal silang lahat. Lahat sila importante. Ang ganda nun. Di ba? Dito syempre kay BP Sara Duterte inilagay niya sa totoong at tamang kalalagayan ng kanilang ama. Na sana hindi na nangyari yan, pero dahil sa chismisan, she has to do it. And I agree na she has to do it. I support her statement. Pero sana hindi na nangyari. Kung sana tumahimik na lang ang mga chismosa. Gets nyo? Gets nyo ba? Tapos sasabihin nyo ngayon, ako ang nakikisawsaw. Hindi nakikisawsaw yan. Pagpapaliwanag sa inyong mga sarado ang isip. Again sarado kasi isip nyo. Sumaside kayo Ako wala akong side. Hindi ako sumaside kay Joey, kay Maharlika, kay Alpot. Wala akong side sa inyo. Pakialam ko sa inyo. Mabubuhay ako, mabubuhay ang channel ko kahit hindi kayo ang topic. Buhay ito sa katunayan niya pag kayo ang topic, bumababa Buhay ang channel ko kahit wala kayo. Pero bakit ko kailangan i-discuss? Kasi nga, tinamaan nyo na yung mga anak. Kailangan ipaliwanag sa taong bayan, especially sa mga Duterte supporter, kung ano ang talagang katotohanan na dapat spare the Duterte. Kaya nga ako tuwan-tuwa kasi nung nagpa-poll tayo, 93% ang sinasabi, shut the fuck up. Yun ang ating advocacy sa issue nitong chismisan nila, sa awayan nila. Shut the fuck up. Yun lang yun. Di ba? Sana, tumigil na talaga. Ewan ko kung may dumadaldal pa dyan. Pero kasi sa isang pinasok ako sa isang GC. Ewan ko nga, ayaw ko talaga yung GC na yan. Sa totoo lang ayaw ko yan. May nagpasok sa akin, ewan ko kung sino. Pala! Inaaway si Badoy. Kasi nagsabi si Badoy na parang spare Kitty. Hindi na lang ako nagsalita dun Ang ginawa ko, nag-video kami ni Kati Binag. Gusto nyo makita yung video? Easy. Walang pakailaman ng may Huwag lang nangingialam ng video na may video. Amin na lang yun. Nag-send kami ng video. Para sila ay ngumiti. Sabi ko sa kanila, peace, make love. Gago! Ay, tuloy. Our country. And the Philippine government should not discount the contributions of the Filipino communities worldwide. Ngayong nalalapit na muli ang pang-apat na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma ng bise na hindi siya muling dadalo rito, gaya ng nakaraang taon. So I don't think
he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community. Kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso. Pag nagsalita to, ang talino, no? No? Bakit ka nang spokesperson to? Grabe pag nagsalita eh. Wala sa hulog eh. Sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Kinumpirma naman ng bise na natanggap na ng kanyang kampo ang order na inisyu ng ombudsman para sagutin ang reklamong isinampa ng Kamara kaugnay ng kanyang confidential funds. Inihahanda na raw ng kanyang mga abogado ang kanyang tugon. Grabe, Para sa no? GM Kaliwat kanan talaga yung panggigipit kay BP Sara Duterte, no? Ay, grabe, no?